Welcome sa One Tamad Recap. Ngayon ibobod natin ang 2023 action suspense thriller film na pinamagatang Accused. Spoilers ahead, watch out and take care. Ang bida ng pelikula ay si Harry Bovsar, isang mabait na binata na may lahing Indian. Napaka-aktibo niya sa social media dahil palagi siyang nagtitweet at nag-a-upload ng mga larawan sa Instagram. Sa kasalukuyan, nakatira siya kasama ang kanyang kasintahang si Chloe sa isang maliit na apartment sa London. Bagamat mahal niya ito ng lubos, hindi pa niya ito pinapakilala sa kanyang mga magulang. Gayunpaman ipinangako niya na ipapakilala niya rin siya sa lalong madaling panahon. Sa ngayon, inimpake niya ang mga gamit para bisitahin ang kanyang mga magulang sa kanayunan. Nasa sabik si Harry na muling makita sila pagkatapos ng mahabang panahon at nagpaalam na siya sa kasintahang si Chloe bago umalis. Sumunod na eksena, dumating siya sa local metro station na puno ng mga tao. Ilang mga babae ay gumagawa ng isang TikTok video at si Harry ay hindi sinasadyang nasama sa video, ngunit hindi siya nag-react at nagpatuloy lang sa paglalakad. Pagsakay niya sa escalator, napansin niya ang lalaking kahawig niya pero hindi niya na ito pinansin at nagpatuloy lang. Pagkaraan ng ilang sandali, naupo siya sa bench sa tabi ng isang racist middle-aged na babae. Agad itong umalis, nagrereklamo tungkol sa estado ng bansa. Sanay na si Harry sa mga ganitong klaseng tao kaya pinagwalang bahala niya na lang ito at pagdating ng metro, pumasok na siya. Naputol ang eksena sa 30 minuto at si Harry ay malapit nang makarating sa kanyang destinasyon at may ilang pasahero din sa compartment na sa hindi inaasahan. Lahat sila ay nakatanggap ng notification na nakakabigla. Nang tingnan ni Harry ang kanyang telepono, nabigla siya sa kaibuturan. Nagkaroon pala ng pagsabog ng bomba sa Central Junction, ang eksaktong istasyon kung saan siya sumakay. Dahil dito nagpanik ang lahat ng pasahero kung saan nakatanggap sila ng tawag mula sa kanilang mga mahal sa buhay. Sinasabi sa ulat na may ilang namatay, ngunit ang salarin ay hindi pa matukoy. Nakatanggap din si Harry ng tawag mula sa kanyang nag-aalalang kasintahan, ngunit tiniyak niya na ayos lang siya. Pagkaraan ng ilang sandali, bumaba siya sa istasyon at sinalubong siya ng kanyang ama na si Ramesh. Habang nasa daan, ang ulat ng balita ay nagsasaad na 7 katao ang namatay habang mahigit 50 ang nasugatan. Si Ramesh, na mapagbirong tao, ay nagbiro na marahil pang 8 ang anak niya kung huminto siya para magkape. Nang malapit na silang makarating sa bahay, kumaway sa kanila ang isang masungit na matanda na si Mrs. Dolly. Kasunod nito, pagdating sa bahay ay agad na niyakap ni Harry ng mahigpit ang kanyang ina na si Isha, at gaya ng karaniwang ina, labis siyang nag-alala sa kanyang anak. Pagkatapos pinakita ni Ramesh sa kanyang anak ang isang bagong security system na ininstall niya. Tila maaari itong gamitin mula sa isang mobile phone, ngunit hindi pa niya ito kinokonekta. Lumalabas na ang mga magulang niya ay magbabakasyon muna para sa isang holiday trip, kaya kailangang bantayan muna ni Harry ang kanilang asong si Flynn. Dahil mananatiling mag-isa si Harry sa mga susunod na araw, nagpasya siyang tingnan ang bagong security system. Pumunta siya sa labas upang makipaglaro sa asong si Flynn at mukhang napakalapit ng dalawa sa isa't isa. Inakyat din ni Harry ang kanilang lumang treehouse, isang lugar na tila napakahalaga sa kanya. Mula dito ay namataan niyang magkayakap ang kanyang mga magulang na nagbigay ng ngiti sa kanyang labi. Nagtatawanan at nagkakasiyahan ang pamilya nang makatanggap ng text si Harry mula sa kanyang kasintahan. Nang tanungin siya kung sino ang kausap niya, sinabi niyang si Chloe iyon at hindi pinaalam ang kanilang relasyon. Tanong ni nanay kung kasintahan ba niya ito o friends with benefits lang at nagsimulang tumawa si tatay habang si Harry ay medyo nahihiyang tumugon. Kinaumagahan, sumakay ang mga magulang niya sa taxi para magtungo na sa airport. Ngayon, naiwang mag-isa si Harry at si Flynn lang ang kasama niya. Nang gabing iyon, pagkatapos pakainin ang aso, ikinonekta niya ang kanyang telepono sa security device. Nagbigay daan ito sa kanya na ma-access ang lahat ng camera sa loob at paligid ng bahay. Kasunod nito, tinawagan niya ang kanyang kasintahan at sinabing mag-isa lang siya dito sa loob ng 1 linggo. Gusto niyang pumunta si Chloe bukas at tuwang-tuwa namang pumayag ito. Habang patuloy na nag-uusap ang dalawa, biglang hinimok ni Chloe si Harry na buksan ang telebisyon. Tinanong niya kung ano ito, ngunit sinabi ni Chloe na alamin niya na lang ito sa kanyang sarili. Nang lumipat si Harry sa channel ng balita, nakita niya ang larawan ng sospek sa pambobomba. Kamukhang kamukha niya ang lalaki at magkatugma ang kanilang mga kasuotan.
Naligalig nito si Harry at sinabi kay Chloe na hindi siya iyon at hiniling na ihinto ang paghahambing niya sa sospek. Pagkatapos nagpa siya silang magkita kinabukasan. Nag-login si Harry sa kanyang Twitter account at sinearch ang keyword na London bombings para sa mga update. Daan-daang tweet ang bumabaha, karamihan sa mga ito ay sinisisi ang mga imigrante. Makikita natin ang mga tao na nagpapahayag ng kanilang nararamdaman sa social media ukol sa trahedya ng pambobomba. Pagkatapos, isang bagay na nakakagulat at nakakalungkot ang nangyari nang makita ng isang babaeng nagngangalang Alexandra ang larawan ng sospek na pagkamalan niya ito na kanyang kaibigan sa paaralan na si Harry. Bagamat hindi siya lubos na sigurado, nagpa siya siyang mag-post tungkol kay Harry sa online. Matapos siyang pilitin ng mga tao sa Twitter, sa wakas ay nagpa siya si Alexandra na i-post ang larawan ni Harry sa online. Narito at namasdan, ang larawan ay sumabog sa internet at libo-libong tao ang natitiyak na siya ang terorista. Hinukay nila ang mga larawan ni Harry mula sa kanyang mga profile sa social media at sinimulang i-post ito sa Twitter. Habang nangyayari ang lahat ng ito, si Harry ay abala sa panonood ng horror movie sa telebisyon at nasa tabi niya ang laptop. Nang sa wakas ay napagtanto ni Harry kung ano ang nangyayari, napunta siya sa estado ng pagkasindak at nasaksihan ang lahat ng tao sa Twitter na umaatake sa kanya. Samantala, nag-tweet ang ilang netizens na hindi nila dapat akusahan ang isang random na lalaki ng walang kaukulang ebidensya. Ngunit ang kanilang mga opinyon ay hindi na mapigil kung saan galit na galit ang mga tao sa kanya at gusto siyang patayin. Ang masama pa nito, napansin ni Harry ang dami ng notification at friend request sa kanyang profile. Mabilis niyang nilock ang kanyang mga social media account na nagsimulang makatanggap ng maraming mapuot na mensahe. Habang nag-scroll siya sa mga tweet, may nakita siyang nakakapanghinayang. Ang dalawang TikTok girls kanina ay nag-post ng kanyang video online at ang mga netizens ay ngayon natitiyak na siya ang salarin. Ito ay dahil si Harry at ang suspect ay nagkataong nakasuot ng eksaktong parehong cap, jacket at backpack. Sa loob ng ilang minuto, ang kanyang pangalan ay kumalat na parang apoy sa buong web. Dahil sa sobrang galit na mensahe mula sa Twitter, pinatay ni Harry ang laptop. Pagkatapos ay tumawag siya sa emergency service at sinabing nakakakuha siya ng mga maling akusasyon at mga banta mula sa mga tao sa internet. Gayunpaman dahil sa kanyang kaba, nabigo siyang maipaliwanag ng maayos ang buong suliranin. Sinabi ng operator na karaniwan lang ito sa pag-aakala ng operator na hindi seryoso ang sitwasyon at makikipag-ugnayan daw sila sa kanya sa mga susunod na araw. Sinubukan ni Harry na tawagan ang ilan sa kanyang malapit na kaibigan para humingi ng tulong, ngunit wala sa kanila ang tumugon. Tinawagan niya rin ang tanging tao na mapagkakatiwalaan niya ngayon na walang iba kundi si Chloe. Sinagot naman ni Chloe ang tawag niya, ngunit nag-aalangang kausapin siya. Lumalabas na nalaman na rin pala ng mga netizens ang tungkol sa kanyang ugnayan kay Harry, kung saan kinakalat nila ang kanilang larawan sa buong social media. Nakiusap si Harry sa kanya na suportahan siya, ngunit tumanggi si Chloe pagkatapos ay ibinaba niya na ang tawag. Nang maglaon, nang lumabas ang kanyang aso ay pinayagan niya ito. Ngunit nag-alala siya nang ang kanyang aso ay nagsimulang tumahol, kaya dali-dali niya itong pinapasok sa loob. Pansamantala, ang mga tao ay nagsimulang magplano ng iba't ibang paraan para ipapatay siya. Naniniwala sila na mas mabilis nila siyang mahuhuli kaysa sa mga pulis at iharap sa hustisya. Sinimulan ng mga netizens ang paghuhukay ng kanyang personal na buhay upang makahanap ng anumang clue tungkol sa kanyang kinaroroonan. Gamit ang mga detalye ni Chloe, trinak nila ang address ng kanyang apartment sa London. Ang mas masahol pa, nalaman din nila ang tungkol sa propesyon ng kanyang mga magulang, at kalaunan ay trinak din ang tirahan ng kanyang pamilya sa kanayunan kung saan kasalukuyang narito ngayon si Harry. Habang lumalalim ang gabi, hirap makatulog si Harry dahil sa patuloy na sitwasyon. Pumunta siya sa sala at tinignan ang laptop niya. Ang nakikita lang niya ay mga death threat at hate messages. Sa kasamaang palad, kahit na ang ilang channel ng balita sa TV ay nagsimulang magpakita ng kanyang larawan bilang suspect. Ginagawa nila ang lahat ng ito nang walang anumang tamang pagsisiyasat o pagsasaliksik. Maya-maya, may landline na tumunog sa bahay. Nang sagutin ito ni Harry, sinabi ng lalaki na lumabas na raw ang blood test ni Mr. Ramesh. Ito ay ipinagtaka ni Harry dahil ang oras ngayon ay 2:00 na at iniisip niya kung anong klinika ang tatawag sa ganitong oras.
Bilang tugon, sinabi ng lalaki sa telepono, Is that you, Harry? nangako ang lalaki na hahanapin siya at susunugin ng buhay, kaya itinapon ni Harry ang landline sa sobrang takot. Pagkatapos sinira niya rin lahat ng iba pang landline sa bahay. Pagkaraan ng ilang sandali, nang suriin niya ang kanyang laptop, natuklasan niya na ang kanyang apartment sa London ay na-vandalize kung saan tinatawag nila itong pugad ng terorista. Sa pagkatanto na ilang oras na lang bago nila siya mahanap dito, tinawagan muli ni Harry ang emergency service. Gayunpaman kahit na sa pagkakataong ito, hindi niya maipaliwanag ng malinaw ang sitwasyon. Ang sinasabi lang niya ay sinusubukan siyang patayin ng mga tao. Bilang tugon, sinabi ng operator na abala sila sa ngayon, ngunit nangako na magpapadala sila ng tulong sa lalong madaling panahon hanggat maaari. Ilang sandali pa, nagsimulang tumahol si Flynn na nagpa-alerto kay Harry at dahan-dahan siyang pumunta sa security monitor upang suriin ang mga kamera. Sa kanyang lalong pagkatakot, isang salarin ang pumasok sa bahay, inispray ang mga lens ng security camera kaya nagmasid si Harry sa paligid. Yumuko siya sa sahig habang pinagmamasdan ang hindi kilalang lalaki na dahan-dahang nagtungo sa main door. Ginagawa niya ang makakaya na patahimikin si Flynn, ngunit ang tapat na aso ay nagsimulang tumahol sa sandaling nakita nitong may pumasok. Sa desperadong pagtatangka na iligtas ang kanilang sarili, dinala ni Harry si Flynn sa itaas ngunit sa kasamaang palad, ang aso ay nakatakas at tumakbo upang harapin ang nanghihimasok. Sa unang ilang segundo, maririnig pa ang tahol ng aso ngunit pagkatapos, bigla na lang natahimik ang sandali. Nang dahan-dahang bumaba ng hagdan si Harry, isang nakakakilabot na tanawin ang sumalubong sa kanya, kung saan ang kanyang minamahal na si Flynn ay brutal na pinatay. Ngunit hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong magluksa dahil nakapasok na ang salarin sa bahay. Kinakalkula niya ang mga galaw at anino ng kanyang paa at mabilis na binabago ang kanyang posisyon upang itago ang sarili. Pabor din sa kanya ang kadiliman sa bahay. Gayunpaman, sa bawat pagdaan ng segundo, ang kanyang mga pagkakataon na makalabas ng buhay ay kumukonti. Sa isang punto, nang si Harry ay na-corner sa silid, nagtago siya sa likod ng sopa at nakabuo ng isang peligrosong plano. Sa tulong ng kanyang telepono, binuksan niya ang Bluetooth speaker na nagsimulang magpasabog ng malakas na musika. Sinamantala ni Harry ang pagkakataong tumakbo papunta sa front door, ngunit tumambad sa kanya ang isa pang assailant doon. Dalawang lalaki pala ang pumasok sa bahay para patayin siya. Dahil wala na siyang choice, nagmadali siyang bumalik sa loob at umakyat sa itaas. Pagkatapos ay ginamit niya ang security app sa kanyang telepono upang subaybayan ang mga salarin. Habang papalapit sila, halos mahuli nila siya, mabuti na lang muli siyang nakapagtago sa isang lihim na compartment sa itaas ng sahig. Nang wala na sila sa hanay ng camera, paniwala ni Harry na ligtas na siyang tumakbo. Pero paglabas niya ng kwarto, nakita niya ang isa sa kanila na naghihintay sa kanya. Takot at walang mapuntahan, lumabas siya sa bintana at umakyat sa bubongan. Mabilis siyang kinorner ng mga assailant at isa sa kanila ay sinubukan siyang hulihin. Ngunit sa sandaling iyon, nadulas si Harry at nahulog mula sa bubong. Mabuti na lang at nalaglag siya sa swimming pool. Hindi na siya nagaksaya pa ng oras at sinimulang tumakbo sa liblib na kagubatan. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating siya sa tirahan ni Mrs. Dolly at desperadong kumatok sa kanyang pinto. Ang matandang babae ay nalilito sa kanyang biglaang pagdating, ngunit pinapasok pa rin niya ito. Pagkatapos ay binigyan niya ito ng tuwalya para magpatuyo at tinanong kung ano ang problema. Nabigo si Harry na ipaliwanag ang buong sitwasyon. Inaakusahan nila siya ng isang bagay na hindi niya ginawa. Binanggit niya na may mga lalaking humahabol sa kanya at napatay na nila ang kanyang aso. Bilang tugon, ipinangako ni Mrs. Dolly na tutulungan siya at pinaghanda niya ito ng tsaa para magpainit. Habang naghahanda siya ng tsaa sa kusina, narinig niya sa balita na si Harry Bovsar ang pangunahing sospek sa likod ng pambobomba sa metro. Ikinagulat niya ito at sa wakas ay naunawaan niya kung bakit sinusubukan ng mga tao na patayin siya. Ngunit sa halip na subukang maunawaan ang buong sitwasyon, nagpa siya din siyang maging isang vigilante. Nilagyan niya ng kemikal ang tsaa at ibinigay ito kay Harry. Pagkatapos ay sinubukan niyang gambalain siya sa pamamagitan ng pagtatanong ng mga random na katanungan, ngunit sa paglipas ng oras, ibinaba niya ang tsaa at hiniling na dalhin siya sa istasyon ng pulisya.
Ipinangako ni Mrs. Dolly na siya mismo ang maghahatid sa kanya doon, ngunit kung kakainin muna nito ang inihanda niyang biscuit. Kasunod nito, pumunta siya sa kusina at sinimulang i-flash ang mga ilaw para magmukhang may emergency. Sa kasamaang palad, napansin ito ng dalawang assailant mula sa malayo at naglakad patungo sa kanyang bahay. Hinarap muli ni Mrs. Dolly si Harry, ngunit sa pagkakataong ito, sinimulan niyang tanungin si Harry ng mga mahirap na tanong. Nang mag-alinlangan siyang sumagot, bigla niyang isiniwalat na narinig niya ang pangalan nito sa radyo. Sinubukan ni Harry na ipaliwanag ang kanyang pagiging inosente, ngunit bago iyon, naglabas si Mrs. Dolly ng kutsilyo at itinutok ito sa kanya. Pagkatapos ay dinala niya siya sa isa pang silid. Biglang pumasok sa bahay ang isa sa mga assailant at sinimulang salakayin si Harry. Binugbog niya ito at inihagis sa paligid ng silid. Nagpambuno silang dalawa hanggang sa nagawang sakalin ng assailant si Harry. Ngunit bago pa siya nito mapatay, nakuha ng ating bida ang isang tipak ng basag na salamin at sinaksak ito sa leeg ng assailant. Pagkatapos ay dumampot siya ng martilyo at pinalo ang assailant hanggang sa ito ay mamatay. Matapos makatakas ni Harry, dumating ang pangalawang assailant at napansin ang bangkay ng kanyang kasamahan. Dahil dito lalo pang lumaki ang pagkamuhi niya sa sinasabing terorista. Samantala, bumalik si Harry sa tahanan ng kanyang mga magulang, bugbog at nanghihina. Matapos kunin ang mga susi, pumasok siya sa loob ng sasakyan at pinaandar ito. Pero nung malapit na siyang umalis, dumating ang pangalawang assailant at hinila siya palabas. Sinimulan niyang salakayin ang kawawang si Harry gamit ang isang baseball bat. Bukod dito, nag-record pa ang assailant ng video para i-post ito sa internet. Pagkatapos nito, umalis siya para kumuha ng palakol upang tapusin na si Harry. Sinubukan ni Harry na tumakbo, ngunit masyado na siyang nanghihina. Bilang huling paraan, umakyat siya sa kanyang lumang treehouse at pumulupot sa sulok. Hindi nagtagal ay dumating ang salarin at dahan-dahang lumapit sa kanya. Tatapusin na sana niya ito nang biglang nabasag ang sahig sa ilalim niya at nahulog siya sa lupa. Nang bumaba si Harry upang suriin, nakita niya na ang assailant ay natuhag ng isang matalim na bagay sa tiyan nito. Nasa bingit ng kamatayan ang assailant at nakiusap kay Harry na tulungan siya, ngunit walang pakialam ang ating bida na naglakad palayo. Naputol ang eksena sa sumunod na umaga, at ang balita ay nagpahiwatig na ang tunay na may kasalanan sa likod ng pambobomba sa metro ay nahuli na. Siya ay talagang isang 28 taong gulang na katutubong Londoner na pinangalanang Paul Locke. Nabatid na siya rin ang lalaking nakita ni Harry sa simula ng pelikula. Sa paglabas ng balitang ito, nakonsensya ang mga netizen na minsang sinisi si Harry nang walang anumang patunay at sinimulang tanggalin isa-isa ang kanilang mga tweet. Si Alexandra, na nagsimula ng gulo, ay ginawang private ang kanyang account, habang ang video ni Harry na binubugbog siya ay mabilis na nag-viral. Sa huling eksena, tinanong ng isang tagapanayam si Harry kung ano ang nararamdaman niya ngayong malinis na ang kanyang pangalan. Gayunpaman, hindi pa rin siya makabuo ng tamang sagot.